Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng mag-inang dayo. Eto nga palang titirhan nyo. Pinalinis ko na yan nung isang araw pa. Para pagdating nyo titirhan nyo na lang. Maraming salamat, Tomas. Huwag ka mag-alala. May pang-upa naman kami. Kaya lang gusto ko dito para kahit papaano may kamag-anak kami na nasa malapit lang. Naiintindihan ko naman yon. Kaya nga natutuwa ko dahil sa akin ka lumapit Mahirap naman talaga na nasa ibang lugar. Tapos wala kang kakilala. Siya nga pala, Desa. Pwede bang Tommy na lang ang itawag mo sa akin? Masyado naman kasing probinsyano ang Tomas Wala na naman tayo sa atin Tomas naman talaga ang pangalan mo Pero sige, kung yan ang gusto mo, Tommy na lang ang itatawag ko sa'yo. Ayan! Sabi ko naman sa'yo mas bagay sa akin ang Tommy O paano? Maiwan ko muna kayo ha? Pumunta ka lang sa bahay kung may kailangan pa kayo mag-ina. Salamat ulit, Tommy. Nang maiwan silang mag-ina, inumpisan na rin ni Aling Desa ang pag-aayos ng mga gamit nila. Galing pa ang mag-ina sa probinsya ng Rojas. May trabaho kasing inalok ang kaibigan ni Aling Desa sa kanya, kaya sila lumuwas na mag-ina. May kapansanan ng nag-iisang anak ni Aling Desa na si Emmanuel, mas kinasanayan niyang tawagin sa palayaw na Toto. Ipinanganak niya itong mahina ang mga buto sa paa, dahilan para hindi ito makatayo at makalakad. Magkaganon man, hindi naman ito naging pabigat sa ina dahil lahat ng gawain sa bahay ay alam nitong gawin. Ang tanging pinaglilibangan naman ito ay ang pagpipinta na namana sa namayapa nitong ama. Mabuti pa magpahinga ka na muna ha. Alam kong pagod ka sa mahabang biyahe at sa paglipat-lipat ng sasakyan. Kayo din naman po pagod din po sa biyahe. Wag mo akong alalahanin, iho. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, iwan mo na yung ginagawa mo. Nay, dito na po ba tayo titira talaga? Oo, anak. Di ba napag-usapan na natin yan dati pa? Mas ayos kasi ang magiging trabaho ko dito. Saka, ayaw mo ba nun? Bagong buhay, bagong kapaligiran para sa atin? Para kasing nakakapanibago lang. Hindi ko pa rin maiwasan na mamiss yung dati nating bahay. Babalik naman tayo doon. Sa ngayon dito muna tayo. Matipid ng ngiti lamang ang itinugo ng binata. Pagkatapos, pinagulong na nito ang wheelchair papasok sa nag-iisang silid sa bahay na yon. Hinayaan na lang ni Aling Desa ang anak na gumamit ng silid na yon para magkaroon ito ng privacy. Siya naman ay kahit saan pwedeng pumwesto. Habang nag-aayos nga ng mga gamit, napatigil siya bigla sa ginagawa ng mapasulyap sa kahon ng sapatos. Ang laman noon ay mga gamit niyang iniingatan. Napabuntong hininga na lang ang ginang habang pinagmamasdan yon. Maya-maya, itinabi na niya yon. Huminto muna siya sa ginagawa at nagtungo sa kusina para naman magluto ng tanghalian nilang mag-ina. Sumaglit din siya sandali sa malapit na tindahan sa kanila. Bumili na lang muna siya ng sardinas para yon ang ulamin nila. Bubuksan na sana niya yon nang marinig ang pagtawag ng pinsan na si Tommy. Pumasok ang lalaki at may dalang mangkok ng umuusok na ulam. Nagluto ko ng tinola. Marami naman ang niluto ko kaya dinalhan ko na kayo. Salamat, Tommy. Eto nga bala ko na magbukas na lang ng sardinas. Ang dami ko pa kasing ginagawa kaya hindi ako makapagluto. Abay, tamang-tama pala yung dala kong ulam. Teka, nasaan na nga pala si Toto? Pinagpahinga ko muna. Napagod yun sa biyahe. Teka lang, at kukuha ko ng lalagyan ng tinolang dala mo. Pakilapag na muna yan sa mesa. Tinanggal na muna ni Aling Desa ang mga gamit na nakapatong sa mesang plastik. Saka siya naghalungkat sa malaking kahon ng mangkok. Pagkatapos mahugasan ay isinali na niya ang ulam na dala ng pinsan. Salamat ha. Makakahigop din ng sabaw si Toto. Unang beses pa lang kasi nung bumiyahe ng ganito kalayo Kaya
tamilmil kumain sa buong biyahe. Ay wala yon. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gusto ko ring bumawi dahil nung nasa probinsya pa tayo kayo na mga magulang mo ang laging nagbibigay sa amin noon. Ay, tama na nga ito. Baka mamaya mahalungkat pa yung mga nakaraan. Mamaya niyan magkaiyakan pa tayo. Ay nako, sinabi mo pa. Pero masarap din naman balikan yung nakaraan. Lalo na yung mga masasayang alaala, hindi ba? Hindi maiwasan ni Aling Desa na magkalambong ang muka. Isang alaala kasi ang pilit na umuukil-kil sa kanya. Isang alaala na pilit na lang niyang gustong ibaon sa limot. Napansin naman ni Mang Tommy ang biglang pananahimik ng pinsan. Kaya iniba na lang nito ang usapan. Ay, oo nga pala. Kapag nag-umpisa ka na magtrabaho pwede mo namang papuntahin sa bahay si Toto para hindi siya mainip. Wala pa yata kayong TV. Oo, sasabihin ko sa kanya yan. Ay sige, aalis na ako. Kumain na kayo mag-ina ha. Kakain na rin kasi kami sa bahay Hinatid pa ni Aling Desa ang pinsan sa may pintuan. Hindi naman kalayuan ang bahay ng mga ito sa bahay na kanyang inuupahan. Pag-aari din ng pinsan ang tinitirhan nilang yon. Akma na sanang isasara niya ang pinto nang maulinigan niyang pinapagalitan si Tommy ng asawa nito sa pagbibigay ng ulam sa kanila. Anito, baka mamihasa silang mag-iina na laging binibigyan. Tinatanong rin ito si Tommy kung paano sila makakabayad ng bahay. Sinita naman ng pinsan ng asawa at sinabing huwag maingay at baka marinig niya. At sinabing huwag maingay at baka marinig sila. Umalis lang siya sa tapat ng pinto nang marinig ang gulong ng wheelchair ng anak. Saktong pagharap niya ay nakalabas na ito ng silid. Oh, halika nang kumain. Dinalan tayo ng tinola ng tiyo Tommy mo. Ang bait naman ni Chong, no? Mabait din siguro yung asawa at mga anak niya. Ha? Oo naman. Mabait ang pamilya ng tiyuhin mo. Halika, lumapit ka na dito at maghahain na ako. Kailan po pala kayo papasok sa trabaho, Nay? Mamaya tatawagan ko yung kaibigan ko para sabihing nakaluwas na tayo. Oh, kumain ka na ng marami ha? Kayo din po, Nay. Kailangan niyo po magpalakas para sa bagong buhay na kakaharapin natin dito. Oo nga. Ipanalangin mo na maging maayos ang trabaho ko dito. Opo, Nay. Tsaka, lagi ko pong pinagdarasal ang kaligtasan niyo kapag umaalis po kayo. Salamat naman anak. Napakabuti mo talagang bata. Dahil po tinuruan niyo po ako na maging mabuti. Siya, kumain na tayo. Baka mamaya mapaiyak mo na naman ako. Tinitigan ni Aling Desa ang anak na puno ng pagmamahal. Pilit na lang niyang iwinawaksi sa isipan ang narinig kanina. Ilang oras pa lang silang nakakatapak sa lugar na yon, tila may nakaabang ng bagong problema sa kanila. Dalangin na lang ng isip niya na sana makontrol niya ang sariling emosyon para hindi makagawa ng hindi kanais-nais. Buong maghapong nagayos ng bahay si Aling Desa. Ang anak namang si Toto inabala ang sarili sa pagpipinta. Nang matapos sa ginagawa, tinawagan niya ang kaibigan para ipalam rito na nakaluwas sila ng anak. Habang nagpipinta, panakanakang sinusulyapan ni Toto ang ina. Ayon na rin sa reaksyon nito, mukhang naging maayos ang pakikipag-usap nito sa kaibigan. Nang matapos ito makipag-usap, inusisa agad ito ng binata. O Nay, kumusta? Ano pong nangyari? Pinapupunta na ako bukas para daw makapag-umpisa na ako. Ito na ang umpisa ng swerte natin sa lugar na ito, anak. Naku, masaya po ako para sa inyo, Nay. At saka, kahit naman nasa atin tayo swerte pa rin naman tayo Oo nga Ang ibig ko lang sabihin hindi na tayo mahihirapan kung paano tayo makakapag-umpisa. Opo, naiintindihan ko po, Nay. Sana po makatulong din ako sa inyo no? Natutulungan mo naman ako lalo na dito sa gawaing bahay. Hindi po yun, Nay.
Gusto ko sana makapagtrabaho din. Hindi mo naman kailangan magtrabaho Kaya kaya ko naman. Ay nako, wag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Pero Nay, lalo ko lang po kasing nararamdaman na inutil ako kapag nandito lang ako sa bahay At saka marami naman akong nakikita dati na may mga kapansanan pero nagagawa pa rin nilang makapagtrabaho. Ay, sige nga. Ano naman ang trabahong papasukin mo kung sakali? Pwede naman po akong magtindero katulad nung ginagawa ko sa atin. Sayang nga pinatigil niyo ako. Mabait pa naman yung amo ko doon. Sino? Si Mang Jun? Kung mabait siya bakit tinahayaan niyang ibuli ka ng mga kasamaan mo sa trabaho? Hindi ganon ang mabait sa kapwa. Dapat sinasaway niya. Siya ang boss niyo Kung wala pang magsusumbong sa akin hindi ko pa malalaman. Pasensya na po kung hindi ko sinabi. Alam ko po kasing magagalit kayo Talaga magagalit ako. Sino ba naman ang inang hindi magagalit kapag nalaman na binubuli ang anak? Huwag na po natin yung pag-usapan Mag-iisip na lang po ako ng pwedeng pagkakitaan kahit dito lang sa bahay. Baka po pwede ko pong pagkakitaan itong pagpipinta ko. Ikaw ang bahala, iho. Hindi naman kita inuobliga na kumita ng pera Alam ko naman po yun, Nay. Pero gusto ko po kasi kayong tulungan. Hindi po pwede na kayo lang ang nagtatrabaho para sa atin. Nang gabing yun, hindi makatulog si Aling Desa. Maraming gumugulo sa kanyang isipan. Katulad na lang na tama bang lumipat sila sa lugar na yon. Marami kasi siyang napansin sa lugar na yon. Mas maingay, maraming ding tao at tila sanay na sa tsismisan lang ang inaatupag kaysa gawaing bahay at hanap buhay. Laman din ng isipan niya ang asawa ng pinsan. Ilang beses niya kasing nahuli itong masama ang tingin sa kanya. Kahit hindi naririnig ang sinasabi nito, batid niyang siya ang pinag-uusapan ng mga kasama nito. Handa niyang palampasin ang mga ginagawa nito alang-alang kay Tommy. Kinabukasan, maagang gumayak si Aling Desa. Maaga rin siyang nagluto ng kanilang almusal. Good luck po, Nay. Good luck po, Nay, sa unang araw niyo sa trabaho. Ay nako, salamat anak. Nag-iwan na pala ako ng pagkain mo dyan Ikaw nang bahala kung ano ang uulamin mo. Opo, Nay. Huwag niyo na po akong alalahanin pa. Kaya ko na po mag-isa dito. Sanay naman po akong naiiwan, di ba? Siyempre nasa ibang lugar na tayo. Hindi ko maiiwasan na mag-alala ako sa iyo. Basta kapag may nangyari o may sasabihin ka, i-message mo na lang ako Tumungo lang si Toto habang patuloy sa pagkain. Siya na rin ang nagpresenta na magliligpit ng kanilang pinagkainan. Maya-maya pa umalis na si Aling Desa para pumasok sa trabaho. Katatapos lang na maghugas ng pinggan ni Toto na makarinig ng mga katok sa may pintuan. Ang tiyo Tommy niya ang napagbuksan. Kayo po pala. Tuloy, pasok po kayo. Kumusta ang unang gabi niyo? Hindi naman ba kayo nanibago? Hindi naman po. Mahimbing nga po ang tulog ko Ewan ko lang po si nanay. Nauna po kasi ako natulog sa kanya kagabi. Nasaan pala ang nanay mo? Pumunta ba ng palengke? Nagtanong kasi yun kung saan ang palengke. Ay, hindi po. Umalis na po siya kanina. Papasok na po siya sa trabaho. Ay, ganun ba? Nabanggit nga pala niya ngayon. Nawala sa isip ko. Iba talaga kapag tumatanda na. Nagiging makakalimutin na. Ganun din nga po si nanay Di ikaw na lang pala ngayon dito. Okay ka lang ba dito mag-isa? Gusto mo doon ka muna sa bahay. Ay, hindi na po, Chong. Ayos lang po ako dito. At saka maraming din po akong ginagawa Nabanggit nga pala ng nanay mo na nagpipinta ka. Naghahanda nga po ako ng pwedeng pagbenta ng gawa ko para kahit papaano po makatulong ako kay nanay. Ay sige, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung sino yung mga interesado. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Chong.
Marunong din po akong mag-drawing ng mukha ng mga tao. Basta po may picture na gagayahan. Talaga? Pwede mo kaya akong i-drawing? Ay, oo naman po. Iguguhit ko po kayo. Basta bigyan niyo lang po ako ng pangmalakasan yung picture. Nako, pangmalakasan talaga ha. Parang wala ko nun eh. Puro kasi ako gwapo sa mga picture ko. Sige po. Kahit ano na lang na picture niyo ang ibigay niyo sa akin. Sige, maghahanap ako sa bahay pag-uwi ko. Teka, maiba nga pala ako. Kung gusto mo palang pumunta sa bahay, magsabi ka lang ha. Para makilala mo na rin ang tiyang mo at ang mga pinsan mo. Yung panganay ko matanda lang sa'yo ng konti. Sayang hindi pa nauwi eh. Sige po, Chong. Minsan po pupunta po ako sa inyo kapag wala na akong gagawin dito sa bahay. Hindi na rin nagtagal si Mang Tommy sa bahay nila. Narinig din kasi ni Toto na tinatawag na ito ng asawa. Ayon sa kwento ng kanyang ina, pabalik-balik sa pagtatrabaho sa abroad ang tiyuhin bago magretiro. Pagkatapos, nagpatayo na lang ito ng mga paupahan. Isa na roon ang kanilang tinitirhan ngayon. Naglinis lang siya ng konti at saka na binalikan ng ginagawang pagpipinta. Nang gabing yun, maaga siyang nagluto para kung sakaling dumating ang ina ay kakain na lang sila. Pasado 7:00 na nang dumating si Aling Desa. Ano po, Nay? Oh, bakit ngayon lang po kayo? Nako, pasensya ka na anak. Nakita pa kasi kami nung kaibigan ko pagkatapos ng trabaho. Nag-usap lang kami sandali. Nagpasalamat ako sa kanya sa trabahong inalok niya sa akin. Ay, ganun po ba? Naku, tsak gutom na kayo. O paano, maghahain na po ako? Sige anak, maghain ka na. Magbibihis lang ako ng pambahay. Pumasok na si Aling Desa sa nag-iisang silid na yon. Habang nagbibihis, naririnig naman niya ang kalampagan ng mga pinggan at kubyerto sa may kusina. Hindi niya maiwasan ang mapangiti. Maganda kasi ang unang araw ng kanyang trabaho. Madali lang naman kasi. Ang gagawin niya lang ay magbabantay sa antique shop ng amo. Maglilinis-linis din kapag walang customer. Saktong paglabas niya ay nakahain na ang anak at hinihintay na lang siya. Ay, siya nga pala po, Nay. Galing dito si Tiyo. Hinahanap nga po kayo eh. Sinabi ko, nag-umpisa na kayo ng trabaho. Wala namang sinabi ang tiyo mo. Sabi lang po niya, pwede akong pumunta sa kanila kapag naiinip ako dito sa bahay. Minsan mangangapit bahay ako sa kanila. Para makilala ko naman si Tia at mga pinsan ko. Ay naka, wag na. Ibig kong sabihin baka makaabala ka lang. Sandali lang naman po ako eh. At saka sabi naman ni Chong, walang problema sa tiyuhin mo. Likas na mabait ang taong yon. Bakit po? May problema ba sa asawa ni Tio Tommy? Ay, sasabihin ko sa iyo to anak pero wag mo na lang babanggitin sa tiyuhin mo ha. Kabaliktaran ni Tommy ang ugali ng asawa niya. Sa ilang beses namin pakikita sa labas, lagi ko siyang iningitian pero puro matatalim na tingin lang ang isinusukli niya. Kaya pala si Chong lang ang laging pumupunta dito sa atin. Basta umiwas ka na lang hanggat maaari. Ayokong may masabi ang babaeng yun sa'yo. Di baling ako yung makaharap niya. Akala ko pa naman mabait din siya kagaya ni Chong. Yung mga pinsan ko kaya, kanino kaya nagmana? Hindi ko pa sila nakikita Malay mo naman mababait sila katulad ng ama. Nang hindi na umimik ang anak, tahimik na nilang tinapos ang hapunan. Naging maayos naman ang trabaho ni Aling Desa. Wala siyang masabi sa kanyang amo. Mabait kasi ito at madalas din nawala. Ayon sa kanyang kaibigan na dating sa probinsya din nila nakatira, maraming negosyo ang kanilang amo. Ang kaibigan naman ang siyang nagbabantay sa isang tindahan ng mga ito. Halos 10 taon na ito sa trabaho. Kaya ito na ang pinaghahanap na magbabantay sa antique shop na kanyang pinapasukan ngayon. Laking pasasalamat nga niya nang umalis ito sa kanilang probinsya, hindi naputol ang kanilang komunikasyon. Lagi pa rin silang nakikibalita sa mga ganap sa buhay ng bawat isa. Araw ng linggo yon,
walang pasok si Desa. Maaga naman pumunta sa kanila si Tommy para imbitahan silang mag-ina. Birthday kasi ng bunso ko. May handa sa bahay. Huwag na kayo magluto ng tanghalian ha. Doon na kayo kumain. Hindi mo Nako, hindi mo sinabi kagad. Di sana pala nakapunta ako para tumulong. Kahit man lang sa paggagayat ng mga rekado. Nako, hindi ko kayo pinapupunta para tumulong. May mga inupahan naman akong tao para gumawa nun eh. At saka, hindi naman ako papayag ng ganon, no? Isa probinsya nga, di ba? Ganon ang gawain natin. Dumadayo pa talaga tayo sa mga kamag-anak kahit gaano pa kalayo para tumulong kapag may mga handaan. Iba na dito kaysa sa probinsya natin. Doon uso ang bayanihan. Dito kasi konting galaw lang ng mga tao, kailangan bayaran pa. O paano? Mamaya na lang ha. Hihintayin ko kayo sa bahay. Nang makatalikod si Tommy, nagkatinginan naman ang mag-ina. Tila pareho ang laman ng kanilang isipan. Hanggang sa nagdesisyon si Desa na pumunta. Sumaglit lang muna siya sa palengke para makabili ng ipangririgalo sa pamangkin. Isang kulay pink na bestida na may ribbon ang napili niya. Hindi siya sigurado sa kung ilang taon na ang dalagita pero tansya na rito ay nasa 12 anyos na. Minsan kasing pauwi ay nakita niya itong kasama ng ina nito. Pag-uwi naman ay agad na silang nag-ayos na mag-ina. Oh, ikaw na mag-abot nito anak sa pinsan mo ha. Sige po, Nay. Kinakabahan po ba kayo? Medyo. Ang tiyo mo lang kasi ang may gustong pumunta tayo eh. Parang ayoko nga pong pumunta eh. Baka mamaya maraming bisitang makapansin sa akin. Sandali lang naman tayo. Ibibigay lang natin ang regalo natin. Napipilitan namang sumang-ayon na lang ang binata. Nang handa na silang pareho, itinulak na ni Aling Des ang wheelchair ng anak. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang maraming bisita sa bakuran ng bahay ng pinsan. Habang palapit, hinanap ng mga mata ni Aling Desa ang pinsan. Nakita naman niya ito sa mga kumpulan ng mga bisita. Nang makita sila, ay agad silang sinalubong nito. Abay, kanina ko pa kayo hinihintay eh. Susunduin ko na nga sana kayo. Ako nang bahala magtulak sa wheelchair ni Toto. Ang totoo niyan nag-aalangan kasi kaming pumunta. Ang dami palang bisita oh. Mga inimbita yan ng asawa ko. Hindi ko na nga kilala yung iba sa kanila eh. O tara na sa lamesa. Kumuha na kayo ng pagkain. Nasaan po pala si Jam? Ibibigay ko lang po itong regalo namin ni Nanay. Ayun ang pinsan mo. O tara, sasamahan na kita. Mauna ka nang kumuha ng pagkain, Des. Sige na. Hindi na nakahuma pa si Aling Des nang mabilis na umalis sa tabi niya ang mga ito. Nasundan pa niya ng tingin ng paglapit ng mga ito sa birthday celebrant at pag-abot ng regalo ng anak. Tila napipilitan namang kunin ng dalagita ang regalo na iniabot dito. Pinaling na lang ni Aling Desa ang pagkuha ng pagkain. 2 plato na ang kinuha at nilagyan ng pagkain. Nalula siya sa dami ng nakahilerang pagkain sa mahabang mesa. Ang kinuha lang niya ay ang kanin at 2 klase ng ulam. Patalikod na sana siya para maghanap ng maupuan nang marinig na nagsalita ang asawa ni Tommy. Tila nagpantig ang kanyang tenga nang pasaringan siya nito na tila patay gutom siya at maubusan ng pagkain dahil lang sa 2 plato ang kanyang kinuha. Huminga na lang siya ng malalim at tuluyan ang naglakad palayo. Sa sulok siya pumwesto at doon hinintay ang anak. Agad naman siyang nakita ng mga ito. Oh, bakit ang konti naman ang kinuha mong pagkain? Ang daming pagkain doon ah. Ayos na ito. Hindi naman kami malakas kumain eh. Handaan nito, kaya dapat matikman nyo yung ibang handa. Nahihiya lang yata ang nanay mo, iho eh. Okay na po ito sa amin, Chong. Nako, pareho talaga kayo ng nanay mo. Masyadong mahiyain. Teka, ako na lang ang kukuha para sa inyo. Bago pa mapigilan ni Aling Desa ang pinsan, mabilis na itong nakatalikod. Pagbalik, 3 plato ang dala nitong pagkain at dessert. Nako, ang dami naman nito.
Baka hindi namin maubos. Kaunti pa nga lang yan eh. Mamaya ikukuha ko ulit kayo. Ay naku, wag na. Tama na ito. Baka mamaya maubusan na yung ibang bisita ninyo. Huwag ka mag-alala. Marami pang pagkain. Basta, kumain lang kayo dyan. Haharapin ko lang yung ibang bisitang dumarating ha. Muling nagpasalamat ang mag-ina nang initian naman ni Mang Tommy. Sinalubong na nito ang ibang bisita na dumarating. Inabalan naman nila ang mga sarili sa pagkain habang panakanakang sinusulyapan ng mga bisita. Ang dami ng tao, Nay. Parang hindi na mahulugan ng karayom itong bakuran ni na Tio Tommy. Oo nga. Ang dami pa rin mga dumarating na mga bisita. Mabuti pa bilisan na natin, anak. Para yung ibang bisita naman ang umuko pa dito sa lamesa natin. Nang makatapos ang mag-ina, iniligpit na ni Aling Desa ang kanilang mga pinagkainan. Pinatabi rin niya ang anak para bigyan ng daan ng ibang mga bisita. Nang mailagay na ang mga plato sa kusina, pabalik na sana si Aling Desa nang marinig ang birthday celebrant na kausap ng mga kaibigan nito na mga kaidara nito. Pinagtatawanan ng mga ito ang ibinigay nilang regalo. Anito, halatang sa bangketa lang binili. Mukha daw mumurahin. Ang kapal daw nilang mag-ina na makikain sa handa nila. Ni hindi man lang daw nagpresenta na tumulong man lang. Sinabayan yun ng ismid at tawanan ng grupo. Isang tikim naman ang ginawa ni Aling Desa para makuhang atensyon ng mga ito. Kitang-kita niya sa reaksyon ng mga ito ang gulat at takot. Napayuko na lamang ang mga ito nang dumaan si Aling Desa. Tara nang umuwi, anak. Naalala ko may nakababad pa pala akong labahin. Sige po, Nay. Naiilang na rin kasi ako sa mga tingin ng mga tao sa akin dito eh. Para bang may nakakahawa akong sakit. Ay, hayaan mo na lang sila. May mga tao talaga na walang awa sa kanilang mga puso. Minsan, mas mahalaga pa sa kanila ang panlabas na anyo at material na maaari mong ibigay. Napatitig si Toto sa kanyang ina. May nahimigan kasi siyang kakaiba sa tono nito. Nasisiguro niyang may nangyari na naman dito. Hindi na rin nila nagawang magpaalam sa kanyang tiyuhin. Hindi kasi nila ito mahagilap sa dami ng tao. Hanggang makauwi, walang imik ang kanyang ina. Nay, may problema po ba? Kanina pa kasi kayo tahimik eh. Ha? Wala to, anak. Medyo nahilo lang kasi ako sa dami ng tao kanina eh. Nay, kilala ko po kayo. Alam ko po kapag merong bumabagabag sa inyo. Kaya sabihin nyo na. Ay, kasing ugali kasi nung pinsan mo ang nanay niya. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Sa bagay, kung ano kasi minsan ang nakikita sa mga matatanda, yun ang kanilang sinasalamin. May ginawa po ba ang mag-ina sa inyo? Nang hindi umimik ang ina, ginagap ng binata ang kamay nito. Doon na aninag niya ang kalungkutan sa mga mata ng ina. Huminga muna ng malalim si Aling Desa bago ikinuwento sa anak ang mga nangyari. Biglang kumuyom naman ang kamao ng binata. Alam ba ni Chong na pinaringgan kayo ng gano'n ng mag-ina? Pinaringgan kayo ng gano'n ng mag-ina niya? Hayaan mo na. Kapag dumalaw dito ang Chong mo, huwag mo nang babanggitin sa kanya ito, ha? Ayoko na dahil sa atin magkakagalit silang mag-asawa. Sige po, Nay. Yung iba kayang anak niya ganun din ang mga ugali? Yung panganay lang niya ang hindi ko pa nakikita. Ang pangalawa ay ganun din. Madalas niya akong nakakasalubong sa labas hindi man lang ako pinapansin. Puro pala nagmana sa nanay. Ang malas naman itong sa asawa at anak. Siguro nakulangan lang sa pangaral ang mga pinsan mo. Baka po ugali na talaga nila yun. Siguro nga. Kaya napakaswerte ko sa pagkakaroon ng mabait na anak na katulad mo. Wala na akong mahihiling pa. Nay, maswerte rin po ako sa pagkakaroon ng nanay na mabait, maalaga at mapagmahal na katulad nyo.
Kapag ganun na ang kanilang usapan na mag-ina, napapawi lahat ng bigat sa dibdib ni Aling Desa. Kinabukasan, pumasok na ulit sa trabaho si Aling Desa. Naiwan na naman na mag-isa sa bahay si Toto. Katulad ng dati, pagkatapos ng gawaing bahay, pagpipinta naman ng kanyang hinaharap. Naabala lang ang kanyang ginagawa sa magkakasunod na katok sa may pintuan. Pinagulong niya ang wheelchair papunta sa may pinto at saka yun binuksan. Ang ngiting nakapaskil na sa labi ay biglang napalis nang makita kung sino ang kumakatok. Isang matangkad na binata kasi ang may dalang Tupperware ang nakatayo sa kanyang harapan. Tingin niya mas matanda lamang ng ilang taon nito sa kanya. Ano pong kailangan nyo? Tatay ko si Mang Tommy. Ako nga pala si Jairo. Magpinsan tayo. Ikaw siguro si Emmanuel, ano? Si Chang ba nandyan pa? Wala na eh. Maaga siyang umalis kanina. Ganun ba? Pwede bang tumuloy? Ha? Oo. Kaso, pasensya ka na Kuya Jairo ha. Pasok ka muna. Pinadalan kayo ni tatay ng cake eh. Umalis na daw kasi kayo kagad kahapon. Oh, ipatong ko na dito sa lamesa ha. Sige lang. Kasi, hindi na kami nagtagal gawa ng maraming tao kahapon. Nahihiya kasi kami kapag ganun eh. Bakit naman kayo mahihiya? Kapamilya naman kayo at imbitado naman. Yung iba nga basta na lang nagsipuntahan kahit hindi imbitado. Nagatid ka na lang ba ng cake? Kakaya naman sa'yo. Siyempre, gusto ko rin kayong makilala ni Chang. Kahapon lang ako nakauwi. Bira kasi ako makauwi sa bahay. Malayo kasi yung pinapasukan ko. Hindi ka ba naiinip dito? Hindi naman. At saka, meron naman akong pinagkakaabalahan eh. Nabanggit nga ni tatay na marunong ka nga daw magpinta. Ang galing mo naman. Hindi naman kuya. Marami pa akong kailangan matutunan eh. Aba, mahirap kaya yung ginagawa mo. Talent kasi yan eh. Oo nga pala. Hanggang bukas nandyan ako sa amin ha. Gusto mo bang lumabas? Sasamahan kita. Naku, baka maabala lang kita. Kita mo naman ang kalagayan ko yo. Sus, wala yun. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa bahay. Manood tayo ng mga pelikula. Nakakahiya naman. At saka, baka hindi pwede sa inyo. Gusto nga din ni tatay na yayain kita para daw hindi ka laging nagkukulong dito. Wala ka pa daw kasing kaibigan dito eh. Halika na muna sa bahay. Huwag ka nang magluto. Marami pang pagkain na natira sa handaan kahapon. Dahil na rin sa pamimilit ni Jairo, sumama na rin ang binata. Ito ang nagtulak sa kanyang wheelchair. Habang patungo nga sila sa bahay ng mga ito, panay ang kwento nito. Pagdating sa kanila, naabutan nila ang dalawa nitong kapatid. Siya lang ang nakapansin sa pag-ingos sa mga ito sa kanya. Siya lang ang nakapansin sa pag-ingos ng mga ito sa kanya. Ibinilin muna siya sa dalawa nitong kababatang kapatid dahil kukuha lang daw ito ng kanilang makakain. Binati naman siya at nginitian ng dalawang dalagita pero hindi siya kinausap ng mga ito. Maya-maya, dumating ang ina ng mga ito. Nandidilat ang mga mata na tinitingnan siya nito. Akmang may sasabihin sana ito nang napigilan sa pagsulpot ni Jairo. Ama, isinama ko si Emmanuel dito para hindi lagi nagkukulong sa kanila. O tara, doon tayo sa kwarto ko. May TV naman doon eh. Itinulak na nito ang kanyang wheelchair. Hindi niya napigilan na hindi lingunin ng tiyahin. Masama ang tingin nito sa kanya. Pagpasok nila sa loob, namanga siya sa laki nun. Malinis din at maraming poster ang nakadikit sa may dingding. May malaki ring TV sa silid na yon. Ang laki naman ng kwarto mo, kuya. Sayang nga eh. Lagi naman akong wala dito. Siya nga pala. Huwag mo nang pansinin yung nanay at mga kapatid ko ha. Ganun na talaga yung mga yun eh. Wala yun. Hindi naman kami maramdamin ni nanay. Nasaan nga pala si Chong? Umalis kanina eh. May pupuntahan na kaibigan. Mamayang hapon pa siguro balik nun. Teka.
Ano nga pala yung gusto mong panoorin? Ikaw, bahala ka na kuya. Dahil naiilang na naroon siya sa bahay na yon, wala rin sa focus ang panonood ni Toto. Nagkunwari na lang siyang interesado sa pinanunood pero kanina pa siya gustong umalis. Maya-maya nagpaalam si Jairo na kukuha lang ng makukutkot nila. Hindi nito naisara ang pinto. May konting awang yon. Maya-maya nakarinig siya ng pagtatalo. Dala ng kurisidad, lumapit siya sa may pinto at sinilip kung sino ang nagtatalo. Kausap ni Jairo ang nanay nito. Nagtatalo sila tungkol sa pagpapatuloy ng anak sa kanya roon. Bigla siyang nakaramdam ng panliliit sa sarili nang marinig sa bibig ng tiyahin na hampas lupa sila at anak siya ng babaeng disgrasyada. Marami pa itong masasakit na salita ang sinambit tungkol sa kanilang mag-ina. Para tuloy gustong manubig ang kanyang mga mata. Bago pa mapansin na nakikinig siya, bumalik na siya sa kanyang pwesto. Pagbalik ng pinsan, may dala na itong malalaking sitsirya. Oh, para mas masarap ang panonood natin. Kuya, uuwi na sana ako eh. Naalala ko kasi may kailangan pa kasi akong tapusin. Pasensya na talaga ha. Ha? Sigurado ka? O edi sige, ihatid na kita sa inyo. Matamlay na pinatay na lang ni Jairo ang TV. Pagkatapos ay itinulak na nito ang kanyang wheelchair palabas. Wala na ang nanay at kapatid nito sa sala nang dumating sila. Tahimik lang sila pareho hanggang sa makarating sa bahay. Kuya, salamat ha. Ayos lang, ano ka ba? Sa susunod na lang tayo manood ha. Nang tumalikod dito at naglakad palayo, nakaramdam din ng lungkot si Toto. Dama niya kasi na tunay ang pakikisama nito sa kanya at maging ang kabaitan. Nang umuwi ang ina, naikwento niya ang tungkol kay Jairo. Ay mabuti naman at mabait. Siya lang ang nagmana sa ugali ng ama. Oo nga po eh. Pumunta pa talaga dito para dalan tayo ng cake. Maiba pala ako anak. Nagtanong pala ako doon sa kaibigan ko kung may alam siyang pwede nating lipatan. Naisip ko kasi na umiwas na lang tayo. Kesa naman sa pagmulan pa ng gulo ang pagtigil natin dito. Wala naman po tayong ginagawa sa kanila eh. Bakit po kailangan nating umalis? Ay, yun lang kasi yung alam kong paraan para hindi nila tayo pag-initan. At para makaiwas na rin sa anumang gulo. Sa totoo lang, Nay, pagod na po ako sa palipat-lipat natin eh. Pwede po bang humiling sa inyo na dumito na muna tayo? Sige na po, Nay. Huwag na muna tayong lumipat. Pasensya ka na anak pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Buo na ang pasya ko. Para din ito sa iyo. Kung ako lang baliwala sa akin ang mga ginagawa nila eh. Pero hindi ko kakayanin kung pati ikaw idadamay pa nila. Napatungo na lang si Toto para maitago sa kanyang ina ang hinanakit sa kanyang mga mata. Hindi na rin siya nakipagtalo pa rito. Dahil batid niya ang ina pa rin ang masusunod sa bandang huli. Napansin naman ni Aling Desa ang kanyang pananahimik. Batid ng ginang na masama ang kanyang loob. Pero yun lang ang naisip niyang paraan para maprotektahan siya. Ayaw din niyang dumating sa punto na kakailanganin niyang gumawa ng marahas na hakbang para lamang siya maipagtanggol. Kinagabihan, hindi mapakali si Aling Desa. Biling baliktad siya sa kanyang higaan. Panay rin ang hilab ng kanyang tiyan. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig. Nang hindi na makayanan ng nararamdaman, bumangon siya at lumabas ng kanilang bahay. Nagisna na ni Toto ang ina sa kusina. Naghahanda na ito ng kanilang almusal. Sa nakikitang pag-aasikaso ng ina, ang tila pagdaramdam nito ay naglahong parang bula. Gising ka na pala. Sandali na lang ito iho ha, at kakain na tayo ng almusal. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Ako na lang po, inay. Lumabas mo ba kayo kagabi? Ha? Bakit mo naman naitanong? Huwag na po kayo magkaila. Naramdaman ko po ang paglabas niyo ng bahay kagabi, Nay.
Ayoko pong may... Hindi ko kasi napigilan kagabi. Matagal ng panahon na nagagawa kong kontrolin ang sarili ko pero kagabi hindi ko talaga magawang pigilan ang nararamdaman ko. Kayo lang po ang inaalala ko, Nay eh. Baka malaman nila ang lihim natin. Huwag ka mag-alala, iho. Mag-iingat ako para hindi malaman nila ang lihim natin. Ibig bang sabihin, maaring maulit ang ginagawa niyong paglabas sa gabi? Kilala mo ko na hindi basta nagbibitaw ng mga salita na hindi ko kayang panindigan. Ayokong mangako na hindi na yun mauulit pa. Ang maipapangako ko lang sa'yo, hindi ko magagawang manakit ng inosenteng tao. Napatitig na lang si Toto sa mukha ng kanyang ina. Bakas doon ang paghihirap ng kalooban. Alam niya na mabigat din yun sa ina. Dangan lang, wala din itong mapagpilian. Hindi nito kontrolado ang nararamdaman. Nang umalis ang ina, dumating naman si Mang Tommy. Naku, kaalis lang po, Chong. May kailangan po ba kayo kay nanay? Ay, meron sana eh. Mamaya na lang siguro pagdating niya. O ano, kumusta na pala kayo dito? Okay naman po, Chong. Kahit papano nasasanay na sa bagong kapaligiran. Pero nakakamiss pa rin yung buhay namin sa probinsya eh. Ewan ko ba kay nanay, bakit kailangan pa naming umalis doon? Nanay mo lang ang makakasagot sa bagay na yan. Kapag pala naiinip ka ha, pasasamahan kita kay Jairo. Mamasyal kayo. Nandyan pa po pala si Kuya Jairo. Akala ko po nakaalis na siya Baka hindi ko na muna paalisin. Napapansin ko kasing parang may sakit Nagpa-check up nga. Wala namang nakitang sakit ang doktor. Naresetahan lang siya ng vitamins. Baka po pwede siyang tingnan ni nanay. Kaya nga ako nagpunta dito. Akala ko maabutan ko siya. Pero pakisabi na lang sa nanay mo ha. Oo, Chong. Pakisabi po kay Kuya Jairo na magpagaling siya. Nakangiting tumango sa kanya ang tiyuhin bago ito tumalikod. Nabalot naman ng pag-aalala ang anyo ni Toto sa pag-aalala para sa pinsan. Ang ina niya ay kilala rin na magtatawa sa kanilang probinsya. Marunong din itong maghilot ng mga napilayan at nababalian ng buto. Ibinaling na muna niya sa ibang bagay ang pansin. Dahil sa kaabalahan sa ginagawa, nakalimutan na niya ang oras. Pagtingin niya sa orasan sa dingding, bagya pa siyang nagulat nang makitang malapit ng mag-alas-6. Malapit nang dumating ang kanyang ina. Dali-dali niyang iniwan ng ginagawa at saka pinagulong ang wheelchair sa kusina. Nakasalang na ang sinaing nang dumating si Aling Desa. Ano po, Nay? Kumusta po? Ano pong nangyari sa inyo maghapon sa trabaho? Medyo nakakapagod ang araw na ito. Ang dami na kasing mga dumating. Buong maghapon akong nag-ayos. Mga babasagin pa naman kaya sobrang ingat ko kaya mabagal din ang kilos ko. Sige po. Ikukuha ko po kayo ng tubig. Sige nga anak. Salamat Ay, ang sakit na mga binti ko. Pwede mo ba iabot na lang yung langis ko? Papahiran ko lang itong mga binti ko. Sige po. Ito na po yung tubig nyo. Sandali lang po at kukunin ko yung langis. Inisang lagok namang ininom ni Aling Desa ang tubig habang hinihintay ang anak. Maya-maya lumabas na ang binata sa silid at saka iniabot sa kanya ang langis. Iniunat naman niya ang mga binti sa may upuan at saka pinahiran ng langis habang hinahagod. Nakaramdam naman ng ginhawa ang ginang. Ay, ayos. Ay teka, ano nga pala ang lulutuin mong ulam, iho? May pumasok po sa compound na naglalako ng bangus. Bumili po ako ng 1 piraso. Pinadain ko na po at ibinabad ko sa suka kanina. Nako, ang sarap naman pala ng ulam natin ngayon. Masarap yan na may sausawa na kamatis na may toyo. Lagyan mo na rin ng sili ha. Yun nga po ang gagawin kong sausawan Ay, siya nga pala, Nay. Munti ko nang makakalimutan banggitin. Nanggaling dito si Chong kanina. Kung pwede daw bang tingnan niyo si Kuya Jairo.
Ay bakit daw? Anong nangyari sa pinsan mo? Lagi daw pong masama ang pakiramdam eh. Nagpatingin na sa doktor wala naman daw naging sakit. Wala naman daw nakitang sakit. Vitamins lang daw ang iniresete. Ay ganun ba? Ang mabuti pa puntahan ko muna. Kukunin ko lang yung gamit ko. Sandali lang naman yon. Pagbalik ko na lang tayo kumain ha. Nang makuha ang maliit na bag kung saan naroon ang mga ginagamit niya sa pagtatawas, lumabas na ng bahay si Aling Desa. Sinundan naman siya ng tingin ni Toto hanggang makarating ang ginang sa bakuran ng bahay ng tiyuhin. Hindi nadatnan ni Aling Desa ang mag-ina sa bahay ng mga ito. Tanging si Mang Tommy lamang ang sumalubong rito. Wala yata ang asawa at 2 anak mo. Kahapon pa sila wala. May pinuntahan na outing. Dapat nga kasama kami kaso masama naman ang pakiramdam ni Jairo. Kailan pa ba yung pagsama ng pakiramdam niya? Hindi masabi ng anak ko Basta daw pabalik-balik na lang daw yung sakit niya. Madalas masakit ang tiyan kaya hindi makakain na maayos. Ang laki nga na ibinagsak ng katawan Ayaw pang umuwi dito sa bahay. Kung hindi ko pa pinilit na umuwi nung birthday nung kapatid hindi talaga uuwi. Hindi maiwan ang trabaho. Kaya nga pinagalitan ko Sabi ko, mas pinapahalagan mo pa kako yung trabaho mo. Kapag lumala ang kalagayan mo, baka kulang pa yung sahod mo sa pagpapagamot mo. Yun yung sabi ko sa kanya. Nasaan na siya ngayon? Nasa silid niya. Sasamahan na kita sa kanya. Tara. Pagpasok pa lang sa silid ng binata, nakaramdam na ng kakaibang atmosfera si Aling Desa. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid na yon. Lumapit din siya sa bukas na bintana. Mula roon, may nahagip ang mga mata niya na isang tao na nagmamadaling umalis sa tapat ng bahay ng mga ito. Naningkit ang kanyang mga mata habang sinusundan ang tingin ng likod nito. Tinandaan niya ang amoy nito. Bakit, Desa? Sinong tinitingnan mo dyan? Wala naman. Pwede mo ba ako ikuha ng plangganita na may kalahating laman ng tubig? Oo, teka. Kukunin ko. Nang makalis ang pinsan, umupo naman sa pang-isahang upuan malapit sa binata si Aling Desa. Tiningnan niya ang pamangkin na pilit na nilalabanan ng sakit na nararamdaman. Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mong paghihirap sa harapan ko. Paano nyo nalaman? Naaaninag ko sa mga mata mo. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Maraming salamat po, Chang. Ang totoo niyan hindi ko lang masabi sa mga magulang ko Ayoko kasing mag-alala pa sila. Napatungo-tungo naman si Aling Desa. Ilang sandali pa, pumasok na muli si Mang Tommy na dala ang plangganita na may laman ng tubig. Ipinatong niya yon sa lamisita malapit kay Aling Desa. Kinuha naman ni Aling Desa ang kanyang langi sa bag na dala. Pinahiran nito ang tiyan ng binata. Ang init. Nakakapaso po, Chang. Tiisin mo at huwag ka munang magsalita dyan. Isa lang ang ibig sabihin ng nararamdaman mong pagkapaso. Maya-maya, kinuha ni Aling Desa ang kandila. Sinindihan yun at ipinatak sa planggana. Isang imahe ang nabuo sa mga patak ng kandila. Namilipit naman sa sakit ang binata. Natataranta naman na nilapitan ito ng ama. Tagus-tagusa naman ang pagkakatitig ni Aling Desa sa binata. Tila meron siyang ibang nakikita rito. Nang gumaan na ang pakiramdam ni Jairo, nakaramdam ito ng biglang antok hanggang hindi na nito napaglabanan pa. Jairo, anak, bakit bigla siyang nakatulog? Jairo, anak, gumising ka! Huwag mo siyang yugyugin. Hayaan mo lang siyang makapagpahinga. Nasisiguro ko na yan pa lang ang disenteng tulog niya. Mabuti pang sa labas na lang tayo mag-usap para hindi magising si Jairo. Tumalima naman si Mang Tommy. Bago hinila pasara ang pinto, tinulyapan muna nito ang binata na mahimbing na sa pagkakatulog. Sa sala ng bahay, kumuha muna ng kape si Mang Tommy at saka yun idinulot sa pinsan. Mas makabubuti kung ilalayo mo muna sa bahay na ito si Jairo o hindi kaya dalin mo siya sa malayong lugar.
Yung tawid dagat sana. Ha? Bakit? Sabihin mo nga, ano bang nakita mong sakit ng anak ko? May gustong manakit sa kanya. Oras na mawala siya, malaking bagay yon sa taong gustong mawala siya sa kanilang landas. Huwag mong sabihin na may gustong kumulam sa anak ko. Yung bang iniinda ng anak ko? Kaya ba hindi makita ng mga doktor ang sakit niya dahil kinukulam ang anak ko? Oo, pero huwag ka mag-alala. Alam ko na kung sino ang mangkukulam na yon. Ipaubaya mo na lang siya sa akin. Ay, sino kaya ang mag-uutos na ipakulam ang anak ko? Mabait na bata si Jairo. Walang nagiging kaaway yan. Sino ba sa tingin mo ang makikinabang kung sakaling mawala siya? Hindi kita maintindihan. Ang dahilan kung bakit gusto ko siyang ilayo mo. Dahil nasa malapit lang ang taong gusto siyang mabura sa mundong ito sa hindi kahina-hinalang paraan. Bakit hindi mo muna siya dalhin sa tunay niyang ina? Ha? Alam mo? Bakit ko pa ba itatanong? Marami ka nga palang alam. Basta sundin mo na lang ang payo ko kung ayaw mong mawala sa iyo ang kaisa-isa mong anak. Puno naman ng pagkamangha ang tingin ni Mang Tommy sa pinsan. Hindi to makapaniwala pati ang bagay na yun ay alam nito. Maya-maya, nagpaalam na si Aling Desa. Pagdating sa bahay, nasa may bintana si Toto habang naghihintay sa kanya. Agad naman niyang ikinuwento sa anak ang kalagayan ng pinsan. Sino po kaya ang gagawa ng kay Kuya Jairo, no? Tingin ko po sa kanya mabait naman. Ang asawa ng tiyong mo ang nasa likod ng pagpapakulam sa kanya. Ha? Paano naman po niya yun magagawa sa sariling anak? Hindi magandang biro yan, Nay, ah. Iyon ang totoo. At saka, hindi naman talaga sila mag-ina. Anak ang pinsan mo sa dating kasintahan ng tiyong mo. Anak naman niya sa ibang lalaki ang dalawang dalagitang iyon. Grabe. Kaya pala sila mag-iina ang makakaugali. Ngayon ko napatunayan na lahat ng pamilya may itinatagong lihim. Dahil sa kawalan nakatingin si Toto, hindi na niya napansin ang pag-ilap ng mga mata ng ina. Pagsapit ng hating gabi, dahan-dahan bumangon si Aling Desa at walang ingay na lumabas ng bahay. Tinugpa niya ang daan patungo sa bahay ng taong responsable sa pagkakasakit ni Jairo. Sa bungad pa lang ng bahay na yon, amoy na niya ang usok na nagbumula sa mga kandila. Naririnig din niya ang mga pagwika nito sa salitang banyaga. Bigla itong tumigil sa ginagawa. Marahil ay naramdaman na nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan ang ginawa nitong paglingon. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita kung sino ang nakatayo sa may pintuan ng bahay nito. Bago pa ito makagawa ng anumang aksyon, mabilis na itong nilapitan ni Aling Desa. Nagtalsikan pa ang mga kasangkapan sa loob ng bahay na yon sa lakas ng puwersa ng pag-atake ni Aling Desa bilang mabangis na aswang. Pagkatapos ng ilang minuto, iniwanan niyang walang buhay ang katawan ni Aling Marcia. Wakwak ang dibdib pababa sa tiyan nito. Wala ring itinira na lamang loob dito. Kinabukasan, kumalat ang nangyari sa matandang si Aling Marcia. Nay, kayo po bang may kagagawan sa nangyari sa matandang yon? Ako nga. Siya ang kumukulam sa Kuya Jairo mo. Pero nangako kayo na hindi mananakit ng inosenteng tao. Patawarin mo ko, iho. Sinira ko ang pangako ko. Yun lang kasi ang tanging paraan para wakasan ang ginagawa niya. Balang araw maintindihan mo rin ako. Tumangon na lang si Toto. Naroon pa rin ang hindi niya pagsang-ayon sa ina. Hanggang sa makaalis ang ina para pumasok sa trabaho, hindi na sila nag-imikan pareho. Nag-aabang na ng tricycle si Aling Desa nang makita ang asawa ng pinsan. Matalimang titig nito sa kanya. Kausap nito ang tatlo nitong kaibigan na pawang mga tsismosa sa lugar. Malakas ang boses nito na sadyang pinaparinig nito sa kanya ang pinag-uusapan ng mga ito. Wika nito, isa siyang huwad na manggagamot. Baka siya raw ang mangkukulam sa lugar dahil sa probinsyang pinagmulan.
marami pa itong paratang sa kanya na hindi na lamang niya pinansin. Nang mga sumunod na araw, nagagawa ng lumabas ni Toto sa kanilang bahay. Pero nakakaranas naman siya ng pambubuli sa kapwa kabataan sa lugar dahil sa magkapatid na anak ng asawa ng kanyang tiyo Tommy. Minsan, naabutan pa siyang binubuli ng dalawa. Ay, anong ginagawa niyo kay Toto? Magsiuwi ka kayong dalawa. Hintayin niyo ako sa bahay. Hindi na nga kayo magagaling sa eskwelahan. Puro pa kayo pasaway. Umuwi kayo doon. Mamaya tayo magtutos. Takot na sumunod naman ang dalawa. Pailalim pa nilang tinitigan si Toto na tila maiyak na sa mga oras na yon dahil sa pagpapahiya sa kanya ng dalawa. Hinawakan naman ni Mang Tommy ang wheelchair at saka inakay siya para pumasok sa loob ng bahay. Ako na lang ang humihingi ng pasensya sa ginagawa ng dalawa mong pinsan ha. Nahihiya talaga ako sa inaasal nila. Lagi ko naman silang pinangangaralan. Hindi ko alam kung impluwensya ba ng mga barkada kaya sila ganyan. Wala naman po kayong kasalanan, Chong. At saka, totoo naman na may kapansanan ako eh. Hindi ko pwedeng palagpasin ang ginagawa nilang yon. Mga kabataan nga naman oh. Huminga na lang ng malalim si Toto para mabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Batid naman niya na hindi yun palalampasin ng tiyuhin pero alam din niya na pagsasabihan lang nito ang mga anak. Marami pang pampalubag loob na sinabi ang kanyang tiyuhin bago ito umalis. Nang mga sumunod na araw, maraming beses pang nakaranas ng pambubuli ang binata sa dalawang dalagita. Minsan, galing siya sa labas para magpahangin, hindi niya alam na nakapasok ang mga ito sa bukas na bintana. Pagpasok niya, sira lahat ang mga larawan na iginuhit niya. Napaiyak na lang siya sa sobrang sama ng loob. Narinig niya mismo sa bibig ng mga ito na kaya nila ginawa yon dahil wala ng ibang bukang bibig ang tiyuhin kundi kung gaano siya kagaling sa pagpipinta. Kuyumang kamao na umuwi na lang siya ng kanilang bahay. Araw yun ng linggo, walang pasok ang kanyang ina. Nagtutupi ito ng mga nilaban ng mga damit nang biglang nagsalita. Malapit na pala ang birthday mo, anak. Parang kailan lang karga-karga pa kita. Pero ngayon, 21 ka na. Ano bang gusto mong lutuin ko para sa iyo? Wala po, Nay. Ang mahalaga lang po sa akin magkasama tayo. Sapat na po yun sa akin. Hindi naman mahalaga kung may handa eh. Ay basta, magluluto pa rin ako kahit konti. Ang tiyong mo lang naman ang iimbitahin natin eh. Ayoko po talagang maganda, Nay. Ordinaryong araw lang naman yun eh. Masyado lang kasing pinaggarbo ng iba. Minsan lang sa isang taon ka magbe-birthday at 21 ka na. Ibig sabihin, binata ka na. Bahala na po kayo. Basta po ako, okay lang kahit walang handa. Dumating ang araw ng kaarawan ni Toto. Umabsent pa ng araw na yon si Aling Desa para may pagluto ang anak. Nagluto lang siya ng 1 kilong spaghetti, pansit at umorder ng 1 bilao ng kakanin. Bumili rin siya ng maliit na cake para sa anak. Maya-maya dumating na si Mang Tommy kasamang 2 nitong anak na dalagita na bumati pa sa kanya. Malamig naman ang tingin niya sa mga ito. Hindi pa rin niya makalimutan ang ginawa ng mga ito sa kanya. Nako, Toto, binata ka na. Dapat pala hindi na Toto ang itawag sa iyo kundi yung totoo mo ng pangalan na Emmanuel. Baka po manibago ko. Nasanay na po kasi ako sa palayo na Toto eh. Ay, eto nga palang regalo ko sa iyo. Etong isa galing sa Kuya Jairo mo. Naku, salamat po. Ang lalaki naman po nitong parehong regalo nyo. Salamat po ulit ha. Nag-abala pa talaga kayo. Sayang nga po wala si Kuya Jairo dito eh. Oo nga Gusto sana niyang umuwi na dito kaso hindi pa pwede. Habang masayang nag-uusap, hindi naman nakaligtas kay Toto ang matalim na sulyap sa kanya na magkapatid, lalo na sa hawak niyang regalo. Nauna nang umuwi ang magkapatid na halatang napilitan lang sumama. Ang tiyuhin naman niya ay naroon pa rin ng mga oras na yon.
May pinag-usapan pa kasi ito at ang ina na mahalagang bagay. Kahit anong gawin ko, ayaw niyang umamin na siya ang nagpakulam nun sa anak ko eh. Swapang talagang babaeng yon. Kasing itim ng budhi ang puso. Hindi talaga yun aamin kahit ano man ang mangyari. Lalo pat wala ka namang ebidensya. Mabuti na lang nandiyan ka. Dahil kung hindi baka napano ng anak ko. Siya nga pala. Nakakarating naman sa akin ang mga ginagawa niya sa iyo eh. Pasensya ka na ha. Wala na talaga akong magawa sa ugali niyang yon. Pati mga anak niya, manang-mana sa kanya. Masyado ka lang kasing mabait. Biruin mo, ilang beses siyang nabuntis ng ibang lalaki pero nagawa mo pa rin siyang tanggapin at ituring na iyo ang mga anak niya. Ewan ko ba? Kung totoong may gayuma, baka yun ang dahilan eh. Kaya hindi ako makawala sa kanya. Kung tutuusin, mas di hamak naman na mas maganda at mabait ang nanay ni Jairo. Sadya talagang bulag ang pag-ibig. Lahat kayang hamakin at tanggapin para sa ikaliligayan ng puso. Hindi naman nakaimik si Mang Tommy. Kakamot-kamot na lang ito sa ulo. Sadya kasi siyang tinamaan sa mga sinabi ni Aling Desa. Madilim na nang umuwi ang tiyuhin sa bahay nila. Habang nagliligpit si Aling Desa, may biglang kumatok sa may pinto. Ang binata na ang nagbukas ng pinto. Pero sa pagtataka niya, wala namang tao. Ang naroon ay isang kahon. Kinuha niya yun at saka binuksan. Tumambad sa kanya ang damit na regalo nila noon kay Jam. Gula-gulanit yun at maraming mantsa. Biglang sumulak ang dugo niya sa nakita. Sino yan, anak? Wala po, Nay. May nag-iwan lang dito ng kahon. Ito yata yung regalo natin noon kay Jam eh. Aba, ito nga yun. Bakit ganito naman ang nangyari sa damit na... Bakit naman ganito ang nangyari sa damit na ito? Sigurado kung sinadya nila yan. Sobrang sama talaga ang ugali ng mga yun, no? Lalo na kapag tumanda pa ang mga yan. Nako, baka higitan pa nila yung sungay ng kanilang ina. Ay, wala na talagang pag-asa pang mabago mga batang yon. Nananalaytay na talaga sa dugo nila ang kasamaan ng ugali. Parehong nagpuyo sa mga kalooban na mag-ina ng mga sandaling yon. Nang sumunod na mga araw, nakaramdam ng pagbabago sa sarili si Toto. Habang mag-isa lang siya sa bahay nila, tila merong bumubulong sa kanya na tumayo siya mula sa pagkakaupo sa wheelchair. Ginawa naman niya yon. Sa kanyang pagkamangha, nakatayo nga siya. Tila may bulta-bultahin ng kuryente ang gumagapang sa kanya mula sa talampakan paakyat. Nung una, takot siyang ihakbang ang kanyang mga paa. Nanginginig din siya sa matinding kaba. Naisip niya ganoon marahil ang pakiramdam ng isang batang nagsisimula palang maglakad. Halos maiyak-iyak siya sa tuwa nang maihakbang niya ang mga paa. Pag-uwi ng ina, labis din ang pagkamangha nito nang makitang nakatayo ang anak sa gitna ng sala. Anak, totoo ba ito? Nakakatayo ka na? Opo, Inay. Hindi lang basta nakakatayo. Nakakalakad na rin po ako. Inilang hakbang lamang ni Toto ang pagitan nila ng ina. Niyakap niya ng mahigpit ang umiiyak na ina. Salamat naman at nakakalakad ka na. Kung alam mo lang ang saya ko, sa wakas, magiging normal na rin ang buhay mo. Bakit po kaya ako biglang nakalakad? Naramdaman ko lang ang pagbabago sa akin nung pagkatapos ng kaarawan ko eh. Isa lang ang naiisip ko, anak. Nabuhay na ang dugo ng pagkaaswang mo. Ibig sabihin nun, ganap ka na rin na aswang katulad ko. Ibig bang sabihin, kakain na rin ako ng laman ng tao? Nasa sa iyo yun, anak, kung papaano mo pipigilan ang sarili mo. Kaya mo naman mamuhay ng normal katulad ng iba. Ikaw pa rin ang pipili ng daan na tatahakin mo. Nang gabing yon, hindi makatulog si Toto. Laman ng isipan niya ang sinabi ng ina. May paulit-ulit ding bumubulong sa kanya na sundin kung ano ang nararamdaman niya. Nang mga sumunod na araw, lumabas pa rin ng bahay ang binata, pero naka-wheelchair pa rin.
Mas matindi na rin ang ginagawang pambubuli sa kanya ng magkapatid. Sinapakat pa nito ang mga bata para tuksohin siya. Hindi na nakatiis na hindi siya magsalita. Talaga bang sagad hanggang buto mga sama ng pag-ugali nyo? Hindi na nga kayo kagandahan eh. Sana man lang bumawi na lang kayo sa ugali. Tinapunan naman siya na masamang tingin ng dalawang magkapatid. Hindi inaasahan ng binata ang sunod na gagawin ng mga ito. Nilapitan siya at pilit itinumba ang kanyang wheelchair hanggang mahulog siya sa lupa. Nagtawanan pa ang mga ito pagkatapos. Hindi na nakapagpigil si Toto, marasyang tumayo sa gulat ng dalawa. Sumusobra na kayo ah! Itong tatandaan nyo ah! Magbabayad kayo na mahal! Nahintakutan namang tumakbo ang dalawa. Si Toto naman ay pinagpag ang nadumihang suot. Saka itinulak na papasok ang wheelchair. Kinagabihan naman, halos kararating lang ni Aling Desa ng malakas na kalubog sa may pintuan ang nagpagulantang sa kanila. Nakatinginan pa silang mag-ina bago lumapit si Aling Desa sa may pinto at binuksan yon. Nagulat siya nang basta na lang siya sampalin ng asawa ni Tommy. Nasa likod nito ang dalawang anak na babae. Matalim na titig ang pinakawala ng mga ito sa kanilang mag-ina. Bago ito nagwika na umalis na sila sa bahay na yon dahil kung hindi, kakalad ka rin silang mag-ina palabas. Marami pang nakakainsultong salita ang ibinato nito sa kanila. Wala po kayong karapatan na pagsalitaan kami ng ganyan ng nanay ko. Akala mo kung sino kayong malinis, masahol pa kayo sa hayop. Tama na, iho. Hayaan mo na lang sila. Aalis na tayo sa bahay na ito para walang gulo. At ikaw, babae, huwag kang makasisiguro na kapag wala na kami rito magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Marami pang sinabi sa kanila ang mag-iina bago sila binirahan ng talikod. Wala siguro dyan si Chong kaya sumugod yun dito. Wala nga dyan ang tiyo Tommy mo. Nakasabay ko siya kanina sa paglabas. Dadalawin daw niya si Jairo at bukas pa ang uwi. Sabi ni, kung ako, puputulan ko na ng sungay ang magkapatid na yan kaysa humaba pa ng husto. Nabanaag ni Aling Desa ang galit sa mga mata ng anak. Para yung nagdidingas na apoy. Pumasok sandali sa silid si Aling Desa. Pagbalik nito, dalala nito ang kahon na dating pinaglalagyan ng sapatos. Binuksan niya yon sa harapan ng anak. Ano po yan, ay? Sa tingin ko handa ka ng maging ganap na aswang. Mas gugustuhin ko na rin yon kaysa api-apihin ka ng ibang tao katulad ng mag-iinang yon. Kunin mo ang langis na ito. Kasabay ng pagbilog ng buwan, ipahid mo yan sa buo mong katawan habang nakaharap ka sa buwan at nasisinagan ka ng silahis nito. Mamayang gabi mo na yang gawin. Kinuha ni Toto ang langis habang nanginginig ang kamay. Napapalunok na rin siya sa sariling laway. Nang tumalikod ang ina, isang imbing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang minuto na lang bago pumatak ang 12:00 ng gabi, lumabas ng bahay si Toto. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid. Nang matiyak na wala ng gising na mga oras na yon, hinubad niya ang lahat ng saplot sa katawan habang nakatingala sa bilog na buwan. Inumpisa na niyang ipahid ang langis sa buo niyang katawan. Kumikinang ang buo niyang katawan dahil sa pinahid na langis habang tumatama ang liwanag nito sa kanya. Maya-maya, unti-unti na siyang tinubuan ng balahibo sa buong katawan. Humaba at lumaki ang kanyang binti at braso. Tinubuan rin siya ng 2 pangil sa bibig kasabay ng paghaba ng mga kuko sa mga kamay. Ipinikit-pikit pa niya ang mga mapupulang mga mata bago tumalon sa isang bubungan hanggang makarating sa bahay na kanyang pakay. Ganyan nga, anak. Mas gugustuhin ko pang maging halimaw ka kaysa habang buhay na maging api. Nang hindi na matanaw ang anak, pumasok nang muli sa loob ng bahay ang ginang. Nang lumabas ang anak kanina, gising siya at pinakiramdaman lamang ang galaw nito. Mula sa pagiging tao, nasaksihan niya ang pagbabagong anyo nito. Kinabukasan, nulahaw ng malakas na sigaw ng asawa ni Tommy ang mga kapitbahay nito. Humingi ito ng tulong sa mga tao. Nang puntahan nila,
tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na itsura ng katawan ng anak nitong dalaga. Ang bunso nito ay napatulala na lang sa isang tabi. Marami ang naging haka-haka tungkol sa pagkamatay ng dalaga nitong anak. Baka daw adik ang may gawa. Meron ding nagsasabi na baka aswang ang gumawa noon dahil sa paraan ng pagkamatay nito. Dahil sa nangyari, hindi agad nakalisa mag-inang Desa at Toto. Kinailangan din kasi nilang damayan si Mang Tommy na kahit hindi nito sariling dugo at laman ang dalaga ay napamahal na rin ito sa lalaki. Sabihin mo na lang kung may iba pa kaming maitutulong sa iyo, pinsan. Ipagpapaliban muna namin ang pag-alis para makatulong sa burol ng anak mo. Bakit kayo aalis? Pinapaalis na kasi kami ng asawa mo. Para wala ng gulo, mabuti pang lumipat na lang kami ng ibang matitirhan. Wala siyang karapatan para palisin kayo. Ako nagpagawa ng paupahan na yan, kaya ako lang ang maaaring magdesisyon kung sino ang titira dyan. Kahit saan naman kami tumira ay ayos lang. Ayaw na namin na dumagdag sa alalahanin mo. Kung ayaw nyo nang dumagdag sa alalahanin ko, huwag kayong umalis. Mas mag-alala ko sa inyo kung nasa malayo kayo. Saka na lang natin siguro pag-usapan yan. Asikasuhin mo muna ang mga bisitang dumarating. Pagkatapos ng 5 araw na burol, hinatid na sa huling hantungan nito ang dalaga. Hindi na sumama ang mag-ina sa sementeryo. Hindi rin kasi nila matagalan ng mga matatalim na sulyap sa kanila ng mag-ina. Namatayan na nga ng anak Ganun pa rin ang mga ugali. Hayaan mo sila. Sabi mo nga, sagad na hanggang buto ang mga sama ng ugali nila. May hangganan din ang pagiging matayog nila. Hindi na ako makapaghintay sa sandaling ibalik ko sa kanila yung mga ginawa nila sa atin. Huwag kang padalos-dalos, iho. Baka madala ka ng emosyon mo. Kailangan muna nating magpalamig. Bakit pa? Doon na rin naman ang punta nila. Nangangati na akong iparamdam sa kanilang ganti natin Ang pagiging mapusok mo ang magpapahamak sa iyo, anak. Katulad ng ama mo noon. Hindi siya nagpapigil sa akin ng gabing yon. Nang mahuli siya ng mga tao at masugatan ng malubha, kinailangan niyang ipasa sa akin ang mutya para matapos na ang kanyang paghihirap. Tinanggap ko yon habang nasa sinapupunan kita. Ngayon ko lang po narinig sa inyong ganun pala ang nangyari kay Itay. Ay, hanggang ngayon kasi masakit pa rin sa akin ang pagkawala niya. Lagi kong naiisip kung nakinig lang siya sa akin, di sana ay buo pa rin ang pamilya natin. Kaya ikaw, anak, lagi kang makikinig sa akin, ha? Laging kapakanan mo naman ang iniisip ko. Opo, Inay. Pangako po yan. Ilang gabi nang laging balisa ang binata. Ayaw lang niyang suwayin ang pinag-uutos ng ina sa kanya. Lumipas ang 1 linggo. Akala niya wala nang gagawing hakbang ang kanyang ina. Kaya nagulat siya nang bigla siya nitong kinausap isang gabi habang sila'y naghahapunan. Humanda ka mamaya. Magkasama nating isasagawa ang paghihiganti. Matitikman ng mag-inang yon ang tunay na lupit na hindi pa nila nararanasan sa buong buhay nila. Opo, Nay. Parang nabuhay ang dugo ko sa mga sinabi niyo Pero paano si Chong? Huwag mo siyang intindihin. Balang araw, magpapasalamat pa siya sa mga nangyari. Tuluyan na siyang makakalaya. Para na rin natin siyang naipaghiganti. Nang gabing yon, sabay na nagpalit ng anyo ang mag-ina. Iisang bahay lang ang sadya nila ng gabing yon. Ang bahay ng tiyuhin. Magkasama ang mag-ina sa iisang silid. Magkatabi rin ang mga ito sa kama. Nang masalayan ang mukha ng dalagita, nagbalik lahat kay Toto ang ginawa nito kasama ang kapatid. Ang pagsira sa lahat ng larawan na ipininta niya. Ang pambubuli nito at mga pang-iinsulto. Lalong nagapoy ang galit sa kanyang puso. Naging marahas ang kilos niya. Nagising ang mga ito at ang mabungaran siya. Nagising ang dalagita at ang mabungaran siya. Malakas itong nagtititili hanggang magising ang ina nito. Pareho na silang nagsisigaw. Marahas na dinukot nilang mag-ina ang mga puso ng mga ito.
Gamit ang matulis na kuko, hiniwa nila ang tiyan ng mga ito at buong kasabikang kinain ng mga laman loob. Ng mga sandaling yon, may ilan na nakarinig sa sigaw na mag-ina. Isang kapitbayang nakakita sa pag-alis ng mag-ina sa bahay na yon. Kinabukasan, kumalat na may aswang nga sa kanilang lugar. Muling nagdalamhati si Mang Tommy dahil sa sinapit ng kanyang asawa. At nang itinuturing niyang anak, dumating din sa burol si Jairo. Buti naman Kuya Jairo, bumalik ka na. Oo, malungkot nga lang ang pagbabalik ko. Hindi ko akalain na sasalubungin ako ng trahedya. Alam kong masakit ang sunod-sunod na pagkamatay nila. Pero di ba ang tinuturing mong ina ang nagpakulam sa iyo dati? Hindi ko naman yun nakakalimutan, pero hindi sa ganitong paraan kung gusto sila magbayad. Yung gusto ko pagsisihan nila ang ginawa nilang mga kasalanan. Bakit? Ni minsan ba hindi sumagi sa iyo ang gumanti? Ang totoo niyan, ilang beses na akong nagalit nung nalaman ko. Pero hindi pumasok sa isipan ko yung gumanti sa kanila Naniniwala pa rin kasi ako na may tamang panahon para magbayad sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Hindi ko lang matanggap na sa ganoong kabrutal sila pinatay. Sabi nila, aswang daw ang may kagagawan Naniniwala ka ba? Mas naniniwala ako na adik ang may gawa nito. O di kaya gumanti yung mga taong nagawa nila na masama. Baka may inutusan na tao para patayin sila. May kumakalat kasi na aswang daw ang lumabas dito nung gabing paslangin ng mag-ina. Marami naman pwedeng ipaliwanag dyan Baka gusto lang iligaw ng may gawa niyan ang imbestigasyon. At isa pa, dito na ako nagkaisip at tumanda. Walang aswang sa lugar na ito. Teka nga lang, huwag mo sabihin na naniniwala ka sa mga kumakalat na chismis. Siyempre hindi. At saka, hindi naman talaga kasi totoo mga nilalang ng dilim Katang isip lang nung araw pa yan para panakot sa mga bata na mga matatanda. Dinig pa ng binata ang pagbuntong hininga ng pinsan. Kapag daka, tumahimik na rin siya. Pinanood na lang niya ang pagparuot parito ng mga nakikilamay. Pagkatapos ng 5 araw, hinatid na sa huling hantungan ng mag-ina. Hindi na rin sumama ang mag-inang Desa at Toto. Kasalukuyan silang nasa bahay at pinag-uusapan ang naganap. Usap-usapan daw ng mga tao na aswang daw ang may gawa. Meron daw kasing nakasaksi. Huwag ka mag-alala. Kahit meron pang nakakita, hindi naman nila maiuugnay iyon sa atin. Parang gusto ko tuloy maawa kina Chong at Kuya Jairo Nakita ko kasi yung labis na kalungkutan sa kanilang mga mukha. Huwag mong sabihin na nagsisisi ka. Hindi po. Kung sakaling mabubuhay muli sila, ganun pa rin ang gagawin ko. Nasisihan naman si Aling Desa sa mga tinura ng anak. Simula nang mawala ang mag-iina, naging tahimik na rin sa lugar na yon. Wala nang nagkalat na mga tsismosa sa daan. Maging ang mga bata ay hindi na rin hinahayaan ng mga magulang na pakalat-kalat sa daan. Isang gabing umuwi si Aling Desa, tulala ito at tila malalim ang iniisip. O Nay, may problema po ba? Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Mag-impake ka na ng mga gamit mo, bilis! Bakit bigla naman yata? Hindi ko maaring baliwalain ang narinig ko kanina. Kaya bago pa sila maghinala at mapagtagni-tagni ang mga pangyayari, dapat makalayo na tayo rito. Pwede po bang pakipaliwanag ninyo? Ano ba yung narinig nyo? May nakakita na dito sa compound natin pumasok ang mga nanloob ng gabing yon sa bahay ng tiyong mo. Dahil ba doon? Marami naman tayo dito Hindi nila tayo paghinalaan. Pero ngayon lang may nangyaring ganito simula nang dumating tayo. Ayoko makipagsapalaran. Mas nag-aalala ko sa iyo. Kaya mabuti pang mag-impake ka na. Dalian mo. Mabigat sa dibdib na sumunod na lang siya sa kanyang ina. Nang araw na yon, wala ang kanyang tiyuhin, kaya kay Jairo lang siya nagpaalam. Bakit biglaan naman? Ano ba talagang dahilan ni Chang? Ganun talaga si nanay Pabago-bago ng pasya. Wala naman akong magawa kundi ang sumunod na lang.
Ay, sa bagay nga. Pero sana man kayo pupunta. Babalik na lang kami sa probinsya. Sana nga doon na talaga kami. Sa totoo lang, napapagod na rin ako sa palipat-lipat namin ng tirahan Sana makauwi rin ako sa probinsya nyo, no? Kapag umuwi doon si tatay, sasama ako para magkita ulit tayo. Kung ganun, hihintay na lang kita kung kailan ka makakauwi sa atin. Niyakapan ni Toto na mahigpit ang pinsan. Tinapik-tapik pa nito ang kanyang balikat. Nang araw na yon, umalis na ang mag-ina sa lugar na yon. Baon ng isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Sa pagbabalik nila sa kanilang probinsya, mas pinili na mag-ina ang manirahan malayo sa karamihan. Mas magiging malaya kasi si Toto sa kanyang ginagawa at hindi na niya kailangang itago na nakakalakad na siya. Sa kabila ng ginawa nilang paghihiganti, sa huli pinili pa rin ng mag-ina na wag nang mambiktima ng mga tao. Nakontento na lang sila sa pagkain ng mga alaga nilang hayop at mamuhay ng tahimik. Wakas!